Sa madilim na kuweba sa Oriental Mindoro, may nagbabantay di umano na isang elemento at naka-eye to eye pa raw ito sa pamagitan ng cellphone video. Nung minsang namasyal ang barkada ni Nale sa masukal na bahagi ng Bungabong Oriental Mindoro, bigla raw nagsitayuan ang kanilang balahibo nung may nadaanan silang puno ng balete. Medyo kilabutan din kami. Pakiramdam kasi nila, meron sa kanila nakamasid. Nasa ibabaw ng malaking bato. Sobrang laki po baga nung puno. At sa paanan ng puno, may maliit na kuweba. Na-curious na rin kami, sinilip namin kung ano ba talaga yung meron doon. Wala man po kami makita kasi madilim lang talaga. Pero nung tinutukan na nila ng ilaw ng cellphone ng kuweba, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi ko rin alam kung ano to. Nakita lang namin kanina. At hindi raw sila namamalikmata dahil ang kanilang nakita, nakunan nila ng video. Walang kukurap. Kanina kasi habang sinisilip namin, may nakita kami nagkislap ang mata. Habang nagba-vlog si Nale, kapansin-pansing may parang dalawang kumikislap na liwanag. Ayun o, nandiyan pa o, yun o. Parang mga mata na tila sa kanila'y nakatitig. Nakatingin lang dito sa atin. Sinubukan nila itong batuhin. Bigla itong kumurap. Yan, nawala. Yun, kumurap nga. Sug na. Natakot ako. Hayaan na natin yan dyan. Ano o sino ang naka-eye to eye ng grupo? Meron kang makikita na may mata doon sa loob. Yun daw po ang nakatira doon. Babantay kasi daw, marami daw kayamanan doon. Sug na. Para marating ang kuweba, kinailangan munang dumaan ang aming team sa baku-bakong kalsada, tumawid ng 2 ilog at sumakay ng habal-habal. Dito po kami noon na video, nidyuhan ko siya ng pag ganito kasi ayaw rin po lumapit ng mga kasamaan ko kasi baka kung ano nga yun nasa loob. Dito po medyo malaki siya tingnan pero pag dating po dito sa area dito talagang masikip na. So kasya naman ng tao pero hindi na lang din kami talaga naglakas loob na pasukin. Ano kaya? Nandito yan pa kaya yun? So ito na yung moment of truth mga master. 1 linggo matapos makuhanan ng video. Oops. Daw. Muling binalikan ni Nale ang kuweba. Ayun na mga master oh. Wala na nga. Wala na po kami nakita. Nung suriin nilang maigi ang nakuha ng video, meron silang napansin. Ay ito talaga oh, tinan mo yan oh. Yan mga master oh, nagkakulay blue na yan. Oh, nagkakurap pa nga oh. Nakatingin lang dito sa atin. Meron siyang mahabang tainga, tapos medyo may sungay na maliit. May image po talaga siya na parang silhouette na natakot ako. Parang kambing lang talaga na nakaupo lang. Sug na. Pero may iba, hindi kumbinsido na kambing lang ito. Kung kambing yun, bakit aabot ng ganon yung mata doon? Siya kung makikita nyo po yung butas, hindi kakasya. Tsaka hindi so siksik ng sa madilim ang kambing. Baka pinakitaan lang kayo ng bantay doon. Lalo pat ang kuweba, matagal na raw talagang pinangingilagan. Pag dumadaan daw po doon ng lalo na paggabi, nangingilabot, natatakot na sila. Di umano, meron ditong nakatira. Tagabantay? Si Citadel, 6 na taong tumira sa tabi ng kuweba. Dito ako nagpatayo ng tindahan pinto na papasukan namin. Bali, haharangan mo lang siya dito. Yung butas na sinasabi nga po, nandun lang po sa likod nito. Yung tatay ko, nung time na nagpapandayan kami, may bumaba pong magandang babae. Maputi, mahaba ang buhok niya. Tinanong po ng tatay ko. Sige, saan ba? Diyan lang sa taas. Kilala po namin lahat ng katutubo. Sabi ko, siguro yung taas doon sa Balite.
Yung kanto nga yun eh. Hindi mapakita sa atin. May kapangyarihan kasi sila eh. Pati ang ibang residenteng napapadaan sa lugar, meron din daw mga kakatuwang karanasan. Pakiramdam ko nakatingin siya sa akin. Tuwing hapon, meron akong doon na yabag-yabag. Lagi daw silang hinahampas ng hangin pag dumadaan. Parang naglalakihan daw ang ulo nila. Meron daw pong lumalabas dyan na nakaputi lang. Tapos yung pagkahulma ng katawan, pinasabi po nila labang mga lumalabas sa lupa. Pero wala raw nangangahas na pasukin ang kaloob-looban ng kuweba. Nung nagkaroon ng baha, yung sa ilog tumaas, natabunan yung kuweba, kaya gano'n na lang siya kaliit. Bubong na lang siya ngayon. Kasi noon, 12 feet kasi ang tao. Ngayon po hindi na. Ngunit may nakilala ang aming team na napasok daw ang kuweba bago pa man natabunan ang bukana nito. Yung pagpasok ko sa loob, una ko nakita. Susunod, para matuldukan na rin ang mga haka-haka kasama ang mga kawani ng DENR o ang Department of Environment and Natural Resources. Parang may mata nga. Tama. Sinubukang pasukin ng aming team ang kuweba. Magulo kayo. May ko na. Kung sinasabing ang tagapagbantay ang na-videohan, ano naman ang kanyang binabantayan? Usap-usapan ng ginto. Talasan ng mga mata dahil tayo mismo ang magiging eyewitness sa kasagutan. Kung ano ba itong parang mga mata sa kuweba? Sa likod, mukha kasing ulo. Pag titignan mo nga maigi, medyo kamukha siya ni E.T. Susunod na, Bata. nanlaki ang mga mata ng barkada ni Nalay nung sa madilim na kuwebang ito sa Bungabong Oriental, Mindoro, parang may nakatitig sa kanila. Ayun o, nandyan pa o yun o. Nakatingin lang dito sa atin. Na kahit pa binabato na nila, kumura pero hindi natinag. Nagtakbuhan po kami kasi hindi namin alam kung ano yun eh. Ano kaya? Nandyan pa kaya yun? So dito mga master namin nakita yun. Nung muling binalikan ng grupo ang kuweba, Wala man po kami makita kasi siya madilim lang talaga. Baka pinakitaan lang kayo ng bantay doon. Kasi dayo sila eh. may matandang paniniwala kasi rito na may tinatawag na bantay ang kuweba. Pero ano ba ang binabantayan nito sa loob ng isang napakadilim na yungib? Usap-usapan ng ginto. Po ng hapon, madami din daw po nagatago doon. Nabubuhay po ang tatay ko. Sabi niya, madami daw po yung sulat ng hapon. Nakasulat po sa pader. Isa raw sa makapagpapatunay sa kwento-kwento, si Ariel, na nung 13 anyos lang, nakapasok daw sa loob ng kuweba. Ay nahabol po ako ng kay magulang, nakita ko yung butas na doon, kaya ako pumasok. Doon lang po nagtago. Isip ko, hindi ako makukuha nila doon eh. Takot sila. Yung pagpasok ko sa loob, una ko nakita ahas. Tapos may nakita ko banga, kulay dilaw siya. Pero hindi ko pinapakalman yun. Sabi ng matatanda kasi, mayroong may-ari. Sabi na nga po nila, may bantay. Mga ganyang taon ng mga sa kuweba, pwede magpalitan nyo yan eh. Samantala, para malaman kung ano ba ang nakita ni Nalay, Tambak na ito, tambak na. May ko na. Bata. Bata. Anong bata? Bata ang pwedeng pumasok. kasama ang mga kawani ng DNR, sinubukan ng aming team na pasukin ito. Yung pumakasama po kanina. Oops. Dahil sa liit ng bukana ng kuweba, hindi ito mapasok. Maliit lang po yung entrance, hindi po siya kayang pasukin talaga. Wala ka rin naman pong gagawin sa loob. Based doon sa nakita kong video, blue eyes, maaari po yung mga civet cats. Kasi maraming plantations po dito ng mga coffee. Nabutan siguro sila ng malakas na ulan, so nag-take refuge sila dito. Medyo nanghinayang din po kasi syempre mas nakaka-excite sana kung mapapasok. Kaso kung hindi talaga kaya wala din naman kami magagawa. Ang video na nakuhanan ni Nalay, ipinasuri ng aming team sa eksperto.
distance kasi ng dalawang bato na kumikislap, para kasi mata sa likod, mukha kasing ulo. Actually, pag titignan mo nga maigi, medyo kamukha siya ni E.T. Combination siya ng fluorescence phenomenon at refraction. So, nag-glow in the dark yung bato, pero at the same time, nagkakaroon ng shiny effect dahil sa refraction. Kaya, kumikislap-kislap. Doon sa kuweba, yung bato, meron siyang parang components na nag-glow in the dark. Minimal light na tumatama doon sa material na yun, sa bato, nag-bounce. Pag gano'n ang nangyari, kumikislap-kislap talaga siya. Hindi siya totoo na creature siya or animal siya. It's a natural phenomenon. Ang pinapaginalaan po talaga namin, yan yung mismong kambing mo. Yan po sa may likod. Sa palibot nung kuweba, marami po talaga mga kambing na naggagala-gala. Kakaulan lang noon, nung time na pumunta kami dito. So possible talaga, pumasok yan doon, yung kambing na yan. Hinindigan talaga kami na yan talaga yung nakita namin. Sinom namin yung video namin, siyang yan. Yan, ganyan. Yung maliit na sungay, tapos yung tenga niya kitang-kita yung nakagano nakalawit. Nakita na parang bluish na possible yon is mata ng animal. May tinatawag tayo na tapetum lucidum or siya yung parang layer sa mata ng mga animals or parang night vision. So tumutulong siya mag-hunt para maprotektahan nila yung sarili nila during night naman. Location pa lang, possible domesticated siya, pwedeng dogs or cats. Hindi siya ganong nag-react. So possible yung animal mismo, nakakakita na siya talaga ng human do sa area na yon. Pero yung sa goats, kasi titignan natin sa video, maliit masyado yung entrance. Hindi rin niya gusto yung sobrang dilim. Noong panahon ng World War II, umaatras ang mga Hapon mula sa sentro at wala silang mapagtaguan, ginagamit nila yung mga area na hindi basta-basta napupuntahan, katulad ng kuweba. Yan ay kanilang ni-utilize na dyan daw nila tinatago ang kanilang armas, yama, mga ginto. At hindi lang yan kwento sa isang probinsya tulad ng Mindoro. Maraming kwento yan, lalo-lalo na sa Northern Luzon. Usap-usapan, ginto. Ito ay isang global phenomena kung saan meron tayong fascination sa paghahanap ng mga nawawala. Naniniwala tayo sa mga urban legends, patungkol na rin sa mga treasures. Natakot ako. Kanya-kanya po tayo ng paniniwala eh. So ginagalang po namin yung paniniwala nyo and sana kung ano man yung opinion din namin dun sa na-experience namin ay igalang nyo na lang din po yung paniniwala namin. Sa dilim, merong mga nagmamasid. Nasa atin na lang kung may sapat tayong lakas ng loob upang atin itong harapin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.